This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Welcome to Usapang Bayan. Ako po si George Chua, kasama ang aking co-host na si Rach Marquez. Pag-uusapan natin ang bagong administrasyon at iba pang mga pangyayari sa darating na panahon. Makakapanayan po natin para sa gabing ito ang President ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines o CAMPI, Attorney Romel Gutierrez. Good evening, sir. Good evening, Romel. Good evening. Welcome to our show. Yes, thank you for having me here. Siguro, Romel, bago tayo mag-umpisa, pakilala natin kung unang-una, sino ba si Attorney Romel at ano ba yung CAMPI na yan? Yeah. Ako po ay si Romel Gutierrez, isang empleyado ng Toyota Motor Philippines, and Toyota being a member of the Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines ay isa akong officer ng CAMPI. No? Matagal na rin ako sa Toyota and sa CAMPI also, and together with George, sama-sama kami in pushing for policies related sa automotive industry. So, kumusta naman ang takbo ng ating automotive industry dito sa Pilipinas? Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Oo. Over the past 5 years, no, maganda ang takbo ng ating auto industry. Nakita natin lumalaki yung benta ng sasakyan natin. Yeah. So, maganda ito para sa ekonomiya natin because automotive industry is a key sector of the economy. So, we are very positive, even with the new administration, that we will continue with the positive growth ng auto industry. Attorney Romel, tungkol dun sa pagdami ng benta ng sasakyan, napansin ko rin na kahit dumadami ang pagbenta ng ating sasakyan dito sa Pilipinas, napansin ko na ang vehikulo na ina-assemble dito sa ating bansa, pabawas ng pabawas. Totoo ho ba ito? O tsaka bakit nangyayari ito ganito? Oo. Totoo yan, George. Makikita natin maraming pumapasok na bagong sasakyan galing sa ibang bansa. Malaki, maliit, no? Kaya yung ating local production medyo nadedehado actually. Mas marami ngayon ang pumapasok na tawag natin doon CBU, no? Completely built-up units. Over the years, dati mas marami yung gawa dito sa Pinas. Ngayon, baliktad na. Mas marami yung galing sa labas, no? But still, we are able to maintain yung ratio ng CBU versus yung tawag naman natin dito sa yung CKD, completely knocked down, because yun yung ina-assemble dito sa Pilipinas. Hindi ba lamang tayo pagka ang mga sasakyan dito sa atin ina-assemble? Dahil kasi unang-una, nagkakaroon tayo ng mga maraming employment opportunities para sa ating mga kababayan, at kahit paano nagkakaroon tayo ng technological inputs doon sa mga sasakyan na ina-assemble dito sa Pilipinas. Tama yan, George. Hindi natin dapat pabayaan ang ating local manufacturing kasi nandyan yung
mga empleyado natin, hindi lang sa planta, kundi yung mga support industries, yung mga parts makers nandyan, yung mga dealers natin, ano? Lalo ngayon, lumalaki yung benta natin. We have to increase also the number of dealers, no? Hindi lang Metro Manila, kundi sa labas din ng ano. So, marami yung parts makers dito, ginagawa nila dito yung mga parts and components na kailangan sa pag-assemble ng sasakyan. So, hindi natin pakinabangan ng husto yung ating ASEAN integration. Na ang nangyari doon, na ang nakinabang yung mga ibang exporters. Dahil kasi naging mas mura ngayon ang pagpasok ng mga sasakyan na completely built up from other ASEAN countries. Tama ho ba yun? Tama yan, George. No? Makikita natin yan, no? Yung competitiveness natin versus, sabihin na natin Thailand or Indonesia, Malaysia. No? Dito lang sa yung pag-export natin ng sasakyan, it's an indication. Pag nag-export ka, ibig sabihin competitive ka. Kaya mo yung presyo ng ibang bansa, no? Ang Pilipinas, hindi natin kaya mag-export ng buong sasakyan. Kasi mas mura pa doon sa kanila, In fact, yung mga pinapasok natin dito ay mas mura yan kaysa sa magpo-produce ka dito. Kaya challenge yan sa mga local manufacturers. Paano mo at least tapatan yung presyo ng mga sasakyan So, na pinapasok ano ba dito? ang palagay mo kung bakit tayo ay hindi makapag-compete? Ano ba ang pagkukulang ng ating mga programa dito sa atin kaya hindi tayo makapaglaban sa mga ibang ASEAN countries? Oo, well, kung ikukumpara natin with Thailand and Philippines, ang Thailand ay very generous, sabihin na natin, sa pagbigay ng incentives sa mga local manufacturers. No? In fact, marami doon sa kanila, yung mga parts makers, sa auto industry lang, nandun na mismo sa kanila. Mas madali kasi, mas mura kasi mag-produce ka ng isang bagay kung ang mga suppliers mo ay nasa iyo na Oo. Sa atin, karamihan ng mga parts and components, binibili pa natin sa labas. Ay mahal Oo. So, yun ang diferensya natin sa kanila, no? Kaya, we don't have, tawag natin doon, economies of scale, no? Konti yung ating domestic base, kulang pa yan At saka yung parts suppliers, hindi pa ganun ka-strong. Oo. Sir, since we're talking about the sale of vehicles po, na-mention nyo po na tumaas yung, kumbaga, gumanda yung growth ng vehicular sales natin sa Pilipinas. But we also see that it has contributed to the worsening traffic situation in the metro. How do you reconcile the two? Alam mo, yung pagbenta ng sasakyan, unang-una, market-driven yan, no? Ang tao, pagkatapos ng bili ng bahay, ang unang isipin, sasakyan, no? And we saw that over the years, no? Ngayon, iba naman ang dahilan kung bakit traffic tayo. Marami actually yung disiplina ng ating mga motorists, no? How we manage yung traffic management, no? Meron tayong mga batas na hindi naman na-implement. Sabihin natin no parking dito, and yet kita mo maraming nagpa-park doon, no? Maraming mga root causes ng traffic na dapat ayusin muna yon. No? And in preparation for the influx of many vehicles, we cannot stop that, Talagang yun ang trend ng vehicle sales natin. Pwede kita bang tulungan sa pagsagot niyan? Dagdagan, mas maganda. Dahil kasi pareho naman tayo ng industriya. Yes, oo. At maaring hindi nyo na lang naitatanong, pero magkasama kami ni Attorney Romel sa CAMPI, no? Yes. At ako rin ho ang presidente ng Federation of Philippine Industries na kung saan miyembro rin natin ng CAMPI, no? Alam niyo ho, ang isa pa ring masasabi natin sa kakulangan kung bakit tayo ay nagkakaroon ng traffic, kagaya nga ng nabanggit ni Attorney Romel, ay yung unang-una yung mga batas na hindi ipinasatupad, no? At pangalawa ho, kasama na rin dyan yung mga kakulangan natin sa paggawa ng infrastruktura, kagaya ng mga karapat-dapat na mga kalye. Yes. Yung paglawak ng kalye, pagtayo ng mga tulay, at lahat na yan, hindi ho natin naasikaso yan. Isipin nyo ho, saan naman kayo nakakita na ang laki-laki na ng tax na ibinabayad natin, and yet, at saka may mga road users tax pa ho yan, and yet, wala naman maipakita sa atin na
na idagdag na kalye ang gobyerno. Dahil kasi yung mga malalaking highway na nakikita nyo ho, kagaya nung sa SCTEX, T-Plex na ho yan, lahat ho yan private ownership na ang nangyari ho, binabayaran natin ng toll yan. Hindi ho ba, Attorney Romel? Tama, yes. Oo. So, ang nangyayari ho dyan, para tayong ginigisa sa sarili natin na mantika ba? Napakabait lang talaga ni Attorney Romel. Hindi niya lang sabi yung kanyang ang katunayan dyan. Ano? Tapos pangalawa ho, kung bakit naman nahihirapan rin ang ating mamamayan. Ano? Dahil kasi wala naman kasing alternatibong masasabi natin transportasyon Yes. papunta sa kanilang lugar. Kaya tuwang-tuwa ho kami na ang ating parating na Pangulong si Duterte nagsabi na ang gusto niyang gawin ay yung National Railway System para na magkaroon tayo ng effective and efficient mass transport system. Pangalawa, yung pagkalat ng mga industriya, ng mga negosyo, yung mga ibang trabaho sa mga iba't ibang lugar palayo ng Metro Manila para naman ho sa ganoon hindi lang ho dito nagkakaroon ng oportunidad ang mga tao at magkaroon ng oportunidad rin sa mga ibang lungsod. Tama. In addition to what George said, siguro yung, hindi ko alam kung ganito nga ba talaga, pero posible yung mga tao nagsasabi ngayon, bibili na lang ako ng sasakyan kasi ang hirap-hirap sumakay. Pero, yun na nga. Wala silang alternatibo. Ang hirap sumakay at pag sumakay ka, sobrang hindi komportable. Di ba? Dangerous pa. Dangerous pa. So, yun ang isa sa mga dahilan dyan, ano? Sir, since you mentioned na contributing factor po yung mga laws na hindi po natutupad or hindi po maganda yung implementation, meron po ba kayong legislation in mind that you want to propose to the government for the coming 17th Congress po? Oo. Actually, marami na kami nag-initiate, ano? Pero isa dyan, yung sinasabi nating end of life, no? Yung sa applicable naman ito sa mga public commercial vehicle lang, no? Yung mga lumang-luma na over 15 years. Siguro dapat itabi na natin 'yan, wag nang iano sa kalye dahil isa ito sa mga causes ng traffic, ano? Sisira sa sasakyan, sa gitna ng sasakyan, and of course yung safety nandiyan, pollution. So start natin yung ganyang klaseng regulasyon. Pero sir, of course, meron po mga nag-aapela po na mga UV drivers, yung mga jeepney drivers na wala naman daw po silang budget to buy new vehicles. So, paano po? Dapat may programa ang gobyerno, how to replace yung kanilang livelihood. Dapat lang. So, marami namang programa dyan na pwede ma-fit sa kanila on how will they transition from their existing I think it's doable. Okay. Maybe at this point, we'll have a station break. Please stay tuned sa ating pagbabalik. Kasama pa rin natin si Attorney Romel Gutierrez, ang presidente ng CAMPI. Please stay tuned.